Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Samantala, nanatiling nakatitig ang Haring Unggoy sa malaking bunganga sa harapan niya. Namutla sa takot ang kanyang mukha habang iniisip, Diyos ko, kahit may isa pa akong pamalo, hindi ko kayang harapin ito. Gayunpaman, ang kanyang likas na pag-ibig sa hamon ay hindi kailanman naglaho. Lumingon siya ng may malamig na pagsanggal at sinabi, ang umasa sa sandata ay hindi nagpapakita ng tunay na bayani. Kung may tapang ka, ayusin natin ito gamit ang ating sariling lakas. Nang makita ang pagkalito ng Haring Unggoy, pumayag si Hao Xian sa taimtim na panukalang ito. Tumingin siya sa Haring Unggoy nang may lubos na kumpiyansa at sinabi, ano ang gusto mong paglabanan, lakas, bilis, o tibay? Pumili ka ng anumang sa tingin mo'y pinakamahusay ka, at iaakma ko ang aking sarili sa iyo. Nang marinig ang mga mapanudyong salitang ito, nagalit ang Haring Unggoy at itinuro ang kanyang daliri, na sinasabing, kinasusuklaman kita, nagmamayabang ka lang dahil mayroon kang bahagyang mas magandang sandata, kaya gagamitin ko ang aking pinakamahinang bilis upang malampasan ka. Nang marinig ang mayabang na usapang ito, sumulyap si Hao Xian at sumagot, pinakamahinang bilis, ha, hanggal na unggoy. Tahimik niyang naisip, ako ang iyong kinabukasan, ano ba ang pinakamahusay mo na hindi ko na alam? Matapos ang kanilang pag-aasaran, ipinakita ni Hao Xian ang kanyang nakakatakot na aura at sinabi, sa dulo ng pulo ng pin, alam mo ba kung ano ang ipinanganak doon? Isang walang hanggang bulaklak, alam mo ba yun? At nang makumpirma niya, nagpatuloy siya, mabuti, ang sino mang unang makakuha ng isang talulot ng walang hanggang bulaklak ang siyang mananalo. Sa pagtatapos niya ng kanyang salita, mabilis siyang lumipad, matapos makakuha ng momentum sa hangin, tinawag niya ang kanyang alapaap na pagsisimbalot, sa sandaling yun, isang guhit ng gintong ulap ang dumaan, at kumuha siya ng isang piraso nito bago nawala sa eksena, bago siya tuluyang maglaho, nakaabot pa siyang sabihin, mauna na ako. Ang mga tao sa ibaba na nakasaksi ng eksenang ito ay napabulalas, napakabilis, ang Sekta Master, na nabigla, ay napasigaw, ang pulo ng pen ay halos 1,000,000 milya ang layo, pagkatapos ay lumingon siya at nakita na nawala rin si Hao Xian, na ikinagulat niya, nawala rin ang unggoy na yon. Lumipat sa pulo ng Pangal, matapos lumapag ng nakasubsob ang mukha, ang Haring Unggoy ay nagpumilit na bumangon mula sa lupa sa pagkabigo at sumigaw, ikaw na hamak na buhong, tuwing lumilipad ka, wala kang pakialam kung paano ka lumapag, di ba? Ang alapaap na pagsisimbalot ay nagpakita rin ng isang mapang-uyam na ekspresyon sa kanya. Galit na bulong ng Haring Unggoy, sinasadya ba yun? Ang mga sumpang ulap na yun ay malinaw na sinadya. Matapos ang ilang sandali ng pagmumura, sumulyap siya sa walang hanggang bulaklak sa harapan niya at ngumiti ng tagumpay. Dahil ang lahat ng 28 talulot ng walang hanggang bulaklak ay buo pa rin, tila tiyak na ang tagumpay. Matapos malanghap ang bango, bumalik siya sa kanyang orihinal na pwestong panlaban. Tumingala si Hao Xian at nagtanong, bakit ngayon ka lang bumalik? Hindi ito katanggap-tanggap, ang pagiging huli ng ganito ay hindi katanggap-tanggap. Maaga na nga akong bumalik, paliwanag ng Haring Unggoy habang hinihimas ang kanyang namamagang mukha mula sa pagkabagsak ng alapaap. Sa inis, sinabi niya, kailangan ko lang harapin ang ibang mga bagay, nagkataon lang, natakot akong mahulog kaya pinili kong lumipad pabalik ng mag-isa. Huwag kang tumayo dyan na parang kontento ka na sa sarili mo. Kahit maaga kang bumalik, walang saysay yun kung hindi mo nakuha ang talulot ng lotus, talunan ka pa rin. Napangiti si Hao Xian at may pananadang sabi, oh, paano mo nalaman na hindi ko pa ito nakuha? Pagkatapos ay iniharap niya ang isang bulaklak ng lotus mula sa walang hanggang lawa, tumatawa ng malakas, yun ay dahil nauna ako sa iyo, nakolekta ko na ang lahat ng talulot ng lotus at nilagay sa aking supot. Namangha ang iba at napabulalas, wow, ito nga ang walang hanggang lotus ng pulo ng pang, nakolekta mo lahat sa loob lamang ng isang saglit na pagsunog ng insenso, ang mga unggoy ay napahanga at nagsabi, talagang karapat-dapat na maging dakilang hari ka, ang galing-galing mo. Nang marinig ang papuri, ngumisi ang Haring Unggoy ng tagumpay, ngunit si Hao Xian ay nanatiling hindi kumbinsido at sumagot, ano naman ang kakaiba dyan, madali lang namang gawin yon. Tumawa ng baliw ang Haring Unggoy, iniisip na panalo na siya sa puntong ito. Patuloy niyang inudyukan si Hao Xian na umamin ng pagkatalo at tumigil sa pagsasabi ng walang kwenta. Matapos marinig ito,
Agad na sumagot si Hao Xian, pero may dahilan kung bakit hindi ko pinitas ang dahon ng lotus. Ito ay dahil hindi ko inasahan na ang aking katawan ay bumilis ng husto kaya nahuli ito ng atensyon ng mga celestial na nilalang. Upang matiyak ang kaligtasan, nagmadali akong huminto nang hindi pinipitas ang dahon ng lotus. Nang marinig ito, ang Haring Unggoy at ang iba ay natahimik sa kanilang kinaroroonan, pagkatapos ay tumawa ito ng napakalakas hanggang sa pamatak ang luha sa kanyang mukha at sinabi kay Hao Xian, "Mahusay ka talagang magsinungaling." Kasabay nito, ang mga unggoy ay hindi napigil ang pumutok sa tawa, hawak ang kanilang mga tiyan. "Ha? Bakit hindi mo nabanggit na kahit ang emperador ng Jade ay nakakita sa iyo kaya natakot ka at nahulog?" Biro nila. Pagkatapos, itinuro ng Haring Unggoy ang mukha ni Hao Xian at sinabi, "Kung kaya mo talagang gawin yon, magtatanim ako ng puno ng saging na aabot hanggang sa iyong bahay sa langit." Nang marinig ang hamong ito, ngumisi si Hao Xian, ngunit upang patunayan ang kapangyarihang ito, kailangan niyang sumunod. Sinabi niya, "Mapanganib na ngayon kanina, kailangan ko bang ulitin?" Pagkatapos ay idinagdag niya, "Tumingin kang mabuti, huwag mong ipikit ang iyong mga mata." Matapos makakuha ng momentum, sumugod siya pasulong sa hindi kapani-pani walang bilis. Isang malakas na shockwave ang nalikha dahil sa kanyang napakabilis na bilis. Napamunit sa espasyong kanyang kinaroroonan, isang mabangis na aipo-aipo ang nabuo dahil sa labis na bilis. Ang Holijing aipo-aipo ay napakalakas kaya dumiretso ito sa 9 na patong ng ulap. Nang masaksihan mismo ang eksenang ito, ang mga tao at unggoy ay labis na natakot, nakabuka ang kanilang mga bibig na kasya ang ilang butiki. Sa langit sa sandaling iyon ay nagpakita rin ng kakaibang mga palatandaan, kumikidlat at kumukulog sa madilim na ulap, na sinamahan ng isang mata na bumubukas, na sinundan ng isang kumpol ng mga banal na mata na bumubukas upang obserbahan kung anong kaguluhan ang yumanig sa mababang mundo. Sa sandaling ito, ang batang Haring Unggoy ay nanigas sa kanyang kinaroroonan, nakatingin sa direksyong iyon at sa kakaibang mga palatandaan sa langit, namutla sa takot ang kanyang mukha habang minumura niya, "Ano yun?" Bago pa man siya makabawi, nakumpleto na ni Hao Xian ang isang buong ikot at bumalik. Matapos matagumpay na lumapag, napabulala si Hao Xian sa pagkamangha, "Danam, Diyos ko? Totoo ba siya? Ang paggamit ng napakalaking kapangyarihan, mayroon pa bang puwang para sa pag-aalinlangan? Buti na lang may trick ako sa pagtakip ng mata. Kung hindi, hindi ko magagawang ipakita ng basta-basta ang aking kakayahan. Sa susunod, masyado itong mapanganib." Sa sandaling ito, nakaranas ang batang Haring Unggoy ng isang uri ng damdamin na hindi pa niya naramdaman mula nang siya ay ipanganak, at natanto niya na ang damdaming ito ay tinatawag na pagkabigo. Ang kanyang ipinagmamalaki ay ang kanyang bilis. Ngunit lubos siyang natalo, na naging dahilan upang mawala ang kanyang tiwala sa sarili. Sa puntong ito, nag-anunsyo rin ang sistema, "Binabati kita, host, sa iyong pagtulong upang madagdagan ang potensyal ng kabataang si Sun Wukong ng 5%. Ang kasalukuyang halaga ng potensyal ay umabot na sa 15%.